Sa eksenang ito, nasa kwarto si Dayon na napansin na ni Eugene na nasaktan ito. Tinanong ni Eugene kung masakit ba ito. Sinagot ni Dayon na hindi naman, medyo mahapdi lang. Pinagsabihan siya ni Eugene na dapat ay mas maingat siya. Napag-alaman ni Eugene na nahulog si Dayon sa hagdan habang umiiwas sa isang bisikleta. Sinabi ni Eugene na mas mabuti pa sana kung tinamaan na lang siya ng bisikleta kesa sa mahulog. Tumawa na lang si Dayon at sinabing tama si Eugene. Nag-aalala si Eugene at tinanong si Dayon kung kailangan niyang pumunta sa ospital. Tumango-tango lang si Dayon at napapaisip. Sumagot siya na okay lang siya. Habang nag-iisip, ini-imagine ni Dayon kung ano ang mangyayari kung pupunta siya sa ospital. Naisip niya na malalaman ng mga tao na hindi talaga siya nahulog sa hagdan, kaya nagdesisyon siyang hindi na lang pumunta sa ospital. Sa imahinaryong eksena na iniisip ni Dayon, hinaharap niya si Eugene at sinasabing siya ang umatak sa kanya. Denyado si Eugene at sinasabing hindi niya ginawa iyon. Ayon kay Dayon, bagaman nakamask at sombrero si Eugene, tiyak siyang siya iyon dahil sa boses at ugali nito na laging nananakit sa kanya. Pumapalag si Eugene at sinasabing walang sapat na ebidensya si Dayon. Isinasama pa ang ina ni Eugene at isang lalaki, marahil isang pulis, sa eksena. Galit na galit ang ina ni Eugene at tinatanong kung bakit itinuturing ang kanyang anak na kriminal nang walang pruweba. Sinasabi ni Dayon na siguradong si Eugene ang may gawa nito, ngunit walang naniniwala sa kanya. Hinihiling ng ina ni Eugene na humingi ng paumanhin si Dayon at tawagin ang kanyang magulang. Sa puntong ito, napaluha si Dayon habang ngumingiti lang si Eugene sa kanya. Naisip ni Dayon na wala rin siyang ebidensya ngayon at higit sa lahat, magugulat ang kanyang lolo kung malalaman ang buong insidente. At nag-aalala si Eugene kay Dayon at tinatanong kung okay lang ba siya. Sinabi ni Eugene na buti na lang ay walang nabaling buto kay Dayon, ngunit may malalim na pasa ito na magdudulot ng sakit sa kanya sa mga susunod na araw. Napababa ang mukha ni Dayon habang nagsasalita. Napansin ni Dayon ang kahusayan ni Eugene sa pag-aalaga ng kanyang sugat at pinuri ito. Tinanong ni Eugene kung hindi ba masyadong mahigpit ang pagkakabandage. Nag-alala si Dayon para sa kanyang lolo na may problema sa puso at sinabing hindi ito tatanggap ng mabuti ang nangyari sa kanya. Kinumpirma ni Eugene na kausapin ang lolo nila at sinabing dapat na magpahinga na muna si Dayon. Habang paalis na si Eugene sa kwarto, nagpasalamat si Dayon kay Eugene sabay ngiti. Ngumiti rin si Eugene pabalik kay Dayon bilang tugon. Sa kanyang isip, naging kampante si Dayon na tama ang kanyang desisyon na huwag sabihin kay Eugene ang buong detalye. Samantalang si Eugene, may mabigat na itsura habang nag-iisip, at nagsabi na wala talagang magagawa ang mga estudyanteng tulad nila sa ganitong sitwasyon. Ipinahiwatig nito na may mas malalim pa siyang iniisip. Nagpalit ang eksena patungo sa lugar ni Kim Ki-soo. Nagsasalita ang isa sa mga bully tungkol sa kahihiyan na naranasan nila kahapon, at paano nila ito babawiin. Sinasabi niya na dapat ay maghanda sila ngayon para sa isang mas epektibong atake. Pumayag si Kim Ki-soo, sabay bagsak ng kanyang baso ng beer sa mesa, na hindi niya pwedeng palampasin ito. Tumawag si Eugene kay Kim Ki-soo at inalok ang kanyang tulong. Nagtanong si Kim Ki-soo kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ni Eugene na inasikaso na niya si Dayon. Nagulat si Kim Ki-soo pero sinabi niyang magaling ang ginawa ni Eugene. Inamin ni Kim Ki-soo na may plano na rin silang gumanti. At napansin ng isa sa kanila na may isang tao na papalapit sa mesa ng grupo nila. Nagulat si Kim Ki-soo at tinanong kung bakit naroroon si Eugene sa kabila ng kanilang mga problema. Bago pa man sila makapag-react, isang mabilis na attack mula kay Eugene. Hinawakan niya ang mukha ng isa sa mga bully at isinubsob niya ito sa sahig. Sinubukan siyang atakihin ng isa pang bully mula sa likod, ngunit handa si Eugene at binigyan niya ito ng mabilis na suntok at na-shock si Kim Ki-soo at ang natitirang mga bully. Biglang sumigaw si Kim Ki-soo na atakihin na si Eugene ng sabay-sabay, na natili lamang si Eugene sa kanyang kinatatayuan, naghihintay sa mga susunod na kilos ng mga bully. Agad niyang sinipa ang binti ng unang bully na lumalapit sa kanya, na naging sanhi ng pagkawala ng balanse at pagbagsak nito sa sahig. Kinuha ni Eugene ang lalaking nasa sahig at itinapon ito sa pader. Handa na rin siya sa sumunod na bully at nagbigay siya ng mabilis na suntok. May isa pang bully na gumamit ng bote para atakehin si Eugene. Napansin ito ni Eugene at isang palo ng kamay ang ginawa niya para mawala ng hawak sa bote ang bully,
sabay suntok sa mukha bilang kontra-atake. At may sumunod pa na attack mula sa likuran. Ipinakita ni Eugene ang kanyang kahusayan sa pag-iwas, kinuha ang kamay ng bully at nagbigay ng mabilis na suntok bilang kapalit. Ang isa pang bully na nasa sahig ay sinubukang tumayo muli, pero hinawakan ni Eugene ang kanyang ulo at tinamaan ito gamit ang tuhod. Si Kim Ki-soo na lang ang natitira at siya'y labis na nagulat sa nangyari sa kanyang grupo. Habang ito ay nangyayari, bigla ang binaba ni Heejin ang kanyang telepono, nagtataka at nag-aalala sa kanyang kapatid na si Kim Ki-soo na tila hindi na niya makontak. Napuno ng pagtataka at galit si Kim Ki-soo, nagtanong siya kung sino ba talaga ang lalaking ito na nakaharap nila. Sumagot si Eugene na ipinaliwanag na hindi dapat guluhin ang kanyang kapatid. Dito nagbigay diin si Eugene sa kanyang mensahe na handa siyang lumaban para sa kanyang kapatid at hindi dapat itong babuyin ni Kim Ki-soo o ng kanyang grupo. Sa patuloy na episode, tuluyan ng naguluhan at na-shock si Kim Ki-soo sa nangyari. Napansin niya ang galing ni Eugene sa paggamit ng kanyang paligid para sa kanyang advantage, at napaisip siya kung paano nila ito matatalo. Nagtanong si Eugene kung anong kasalanan ng kanyang kapatid sa kanila. Habang kunwaring nagtatanong, bigla ang nagtapon ng bote si Kim Ki-soo kay Eugene na agad nitong naiwasan. Tila hindi natitinag si Eugene at patuloy na tinitigan si Kim Ki-soo na puno ng walang takot na aura. Nag-angat ng isa pang bote si Kim Ki-soo at direktang sumugod kay Eugene, ngunit madali itong naiiwasan ni Eugene, at sa huling pagkaiwas, binigyan ni Eugene ng suntok sa tiyan si Kim Ki-soo na talagang naramdaman niya ito. Sumubok muli si Kim Ki-soo na sumuntok pero mas mabilis si Eugene at nauna itong nakasuntok na nagpaurong kay Kim Ki-soo. Lalong nagalit si Kim Ki-soo nang makita niyang hindi natitinag si Eugene sa kanyang mga pag-atake. Tinanong ni Eugene kung kailangan ba talaga nilang manakit ng mas mahina pa sa kanila. Sa galit, binasag ni Kim Ki-soo ang bote sa pader para maging tulad ng isang patalim at sumugod kay Eugene habang sumisigaw. Ngunit hindi gumalaw si Eugene at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang kidlat, isang mabilis na palo sa kamay ang ginawa ni Eugene upang mapabagsak ang basag na bote mula sa kamay ni Kim Ki-soo. Agad na hinawakan ni Eugene ang lig ni Kim Ki-soo at itinulak ito hanggang sa mesa. Kitang-kita ang sakit sa mukha ni Kim Ki-soo habang hindi siya makakilos dahil nasa ibabaw si Eugene. Habang hawak-hawak pa rin ni Eugene ang lig ni Kim Ki-soo, binigyan niya ito ng huling babala. Sinabi ni Eugene na kung may maririnig pa siyang balita na inaapi ng grupo ni Kim Ki-soo ang kanyang kapatid, hahanapin niya sila. Idinagdag pa niya na dapat ay mag-ingat din ang kapatid ni Kim Ki-soo dahil kung makikialam ito sa kapatid ni Eugene, hahanapin din niya sila. Habang nagsasalita si Eugene, lalong pinipigilan ang paghinga ni Kim Ki-soo sa paghigpit ng hawak sa lig nito. Sinabi ni Kim Ki-soo na nahihirapan na siyang huminga, sa kung saan sumagot si Eugene na hindi lang ganito ang mangyayari kung sakaling maulit ang panggugulo nila. Pagkatapos tanggalin ni Eugene ang kanyang kamay sa lig ni Kim Ki-soo, naglakad siya palabas ng club, habang iniwang umuubo si Kim Ki-soo sa mesa. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na tumitingin kay Eugene habang umaalis siya, walang gumagalaw o nagsasalita. Samantalang nag-aalala si Heejin dahil biglang naputol ang tawag niya kay Kim Ki-soo. Kasama niya ang isa pang bully na babae, at nakatayo na sila sa harap ng club kung saan naandoon ang grupo nila Kim Ki-soo. Nagulat sila nang makita si Eugene na lumabas sa entrance ng club. Natakot si Heejin at nagsabing huwag itong lumapit, nag-aalala na walang ebidensya na siya ang nanakit kay Dayon. Sa sobrang takot ni Heejin natisod niya ang kanyang sarili, at natumba ito habang nakatayo lamang si Eugene sa harap niya at biglang tumunog ang telepono ni Eugene at sinagot niya ito, kausap ang kanyang lolo. Habang tumitingin sa mga bully, sinabi niya sa kanyang lolo na agad siyang pupunta kung nasaan ang lolo niya. Nang pumasok si Heejin sa club, natagpuan niya ang kanyang kapatid na si Kim Ki-soo at ang buong barkada nito na walang malay sa sahig. Sa harap ng kanyang bugbog saradong kapatid, tinanong ni Heejin kung binugbog na naman ba sila ng lalaking iyon. Sinabi ni Kim Ki-soo kay Heejin na huwag nang guluhin ang kapatid ng lalaki. Napalakas ang tono ng usapan nang tanungin ni Heejin kung natatakot na ba si Kim Ki-soo sa lalaking iyon. Sumigaw si Kim Ki-soo at sinabing kung magagalaw pa ni Heejin ang kapatid ng lalaki, siya mismo ang bubugbog sa kanya. Napalaki ang mga mata ni Heejin sa gulat sa narinig mula sa kanyang kapatid. At sa eksena nila Eugene at ang kanyang lolo, magkasama silang nakaupo sa isang bangko.
Humingi ng paumanhin ang lolo ni Eugene dahil bigla niyang tinawagan ito habang nag-i-enjoy sa labas. Sinagot ni Eugene na walang anuman ito. Pagkatapos, tinanong ng lolo si Eugene tungkol kay Dayon na nasaktan. Napag-alaman ng lolo na bumili si Eugene ng gamot para kay Dayon na kinumpirma naman ni Eugene. Nagpapakita ng pag-aalala ang lolo ni Eugene para kay Dayon na ayon sa kanya ay hindi nagsasabi ng totoong nangyari kung paano siya nasaktan. Sinabi ng lolo na mahirap para sa kanya ang palakihin si Dayon mag-isa at maraming mga bagay na hindi niya nagawa para sa kanya. Inamin niyang mas marami pa ang nagawa ni Dayon para sa kanya kaysa sa kanyang nagawa para sa apo. Lalo na noong nawala niya ang lahat matapos ang aksidente, si Dayon ang naging sandalan niya. Napapabigat ang kanyang puso sa tuwing nakikita niyang nasasaktan si Dayon, at ang katotohanang hindi ito nag-o-open up sa kanya, at nagsalaysay ang lolo na ganun talaga habang lumalaki ang mga bata. Mas kaunti ang kanilang pakikipag-usap sa kanilang mga magulang kaya nagtatanong siya kung ano pa ang magagawa niya bilang lolo. Si Eugene ay nagbigay ng pangako sa kanyang lolo na babantayan niya si Dayon sa paaralan. Sinabi ni Eugene na agad niyang napansin na mahal ng lolo niya si Dayon, at ganun din ang nararamdaman ni Dayon para sa kanyang lolo. Dahil dito, pinayuhan niya ang kanyang lolo na huwag masyadong mag-alala. Ang lolo ni Eugene ay tila napaliwanagan at nabuksan ang kanyang isipan sa sinabi ni Eugene. Nagpahayag ang lolo na labis siyang napapasaya ng presensya ni Eugene at ng kanyang pangako na babantayan si Dayon. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.